Napapikit si Shire ng sipain ni Senyor Fernando ang lalaking nasa harap nito. Nakaluhod ang lalaki habang ang magkabilang kamay nito ay hawak-hawak ng dalawang armadong lalaki na miyembro ng private army ng Senyor. Nasa Kidapawan City siya ng mga sandaling iyon para bumili ng ilang grocery items nang hindi sinasadyang makita niya ang kaguluhang iyon. Maraming tao ang nakakakita, pero walang nais makialam dahil lahat ay natatakot na mapagbalingan ng galit ni Senyor Fernando Eleazar. Kilala ito sa kalupitan. Makapangyarihan ito dahil sa angking yaman at impluensya. Marami na itong kinamkam na lupain sa Cotabato. Hindi lang iyon, isa ito sa mga taong may sariling private army sa Cotabato. He was formidable. He destroyed what he couldn't control. Wala itong posisyon sa gobyerno, pero ito ang nasa likod ng pagkapanalo ng mga local officials na nakaupo, hindi lang sa Cotabato kundi maging sa ibang parte ng Mindanao. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ito mag-alaw-galaw ng mga pulis. Bukod sa private army nito na laging may nakasuksok, na armas sa baywang o kaya ay may hawak na Armalite, nakakatakot din ang hitsura ng senyor. Makapal ang kilay nito at may itim ang mata, na kung tumingin ay nagpapahayag ng kabagsikan. Ang mga labi ay palaging tikom at nakataas ang noo sa pagmamalaki. Ano raw po ang kasalanan ng lalaki? Mahinang tanong niya sa katabing babae na napahawak sa braso niya. Ramdam niya ang nanginginig na kalamnan nito dala ng takot. Siya man ay natatakot din. Bata pa lang siya ay naririnig na niya kung gaano ito kalupit. At sa hindi iilang pagkakataon ay nasaksihan na niya ang kalupitan nito sa maliliit na taong gaya nila. Nasaksihan na niya noon, nang tutukan nito ng baril ang isang lalaki sa harap ng karamihan. She was 10 years old then. Hindi na niya matindaan kung ano ang dahilan at ginawa iyon ng senyor, pero ilang gabi rin siyang hindi nakatulog dahil doon. Bali-balita rin na wala rito ang pumatay. Ang akala niya ay sa pelikula lang nangyayari ang ganoon, hindi pala. Wala. Hindi lang pumayag yang si Estong na ipagbili ang sakahan niya, dahil yun lang ang tanging kabuhayan ng pamilya niya. Mabuti sana kung hindi madedehado si Estong sa bayaran, kaya lang alam mo naman kung anong klase ng tao si senyor, mahinang wika nito. Pasimple pa itong nagpalinga-linga para tiyakin na walang nakarinig sa sinabi nito. Kung ganoon, nanggigipit na naman ang senyor. Kapag hindi nito nakuha ang gusto, tiyak na may kalalagyan ang lalaki. Kagat labing napatingin uli si Shira sa binubugbog na lalaki, binitiwan na ito ng mga tauhan ng senyor na may hawak dito. Parang lantang gulay na nalugmok ito sa lupa. May dugong umaagos sa mukha ng lalaki, pero tila siyang siya pa ang mga tauhan ng senyor sa nakikita. Nang hindi na niya makayanan ang nakikita ay pasimpleng umalis na siya sa kulumpo ng mga tao para umuwi. Oh, Shira, bakit napakatahimik mo yata? Puna ng nanay niya sa kanya, habang naghihiwa ng mga gulay na iuulam nila mamaya. Nakauwi na siya noon mula sa pag-grocery. Bamantong hininga siya. Nay, hindi ba ilang kilometro mula rito ay lupain na ng mga Eleazar? Yung gubat na madalas kong pinupuntahan kapag gusto kong manguha ng mga prutas, katabi ang lupain ng mga Eleazar di po ba? Ang kanyang ama ang tubong Cotabato, isa itong dating manlalaro sa PBA na marahil ay hindi na matatandaan ng mga tao ang pangalan, dahil hindi ito sikat. Nang magka-injury ito at hindi na pwede pang maglaro ng basketball, iniuwi sila nito ng nanay niya sa Cotabato, kung saan may maliit na lupain ito na pamana ng namayapan nitong mga magulang. 10 taong gulang na siya noon. Sa kasalukuyan ay magpipitong taon na silang naninirahan sa Cotabato. Ilang buwan na lang din at magdi-17 na siya. Oo, bakit bigla-bigla mong naitanong iyan? Tanong ng nanay niya, kasi po kanina, may binugbog na lalaki si Senyor Leader sa Kidapawan. Ang sabi ng napagtanungan ko, ay gusto raw bilhin ng senyor ang lupang sinasaka ng lalaki pero tumanggi kaya binugbog. Nakakaawa yung lalaki, napakaraming nakakakita pero walang gustong tumulong. Naalala uli ni Shira ang kaawa-awang hitsura ng lalaki. Bamantong hininga ang kanyang ina. Kahit gustuhin natin o ng mga taong nakasaksi na tumulong hindi natin magagawa. Masyadong makapangyarihan dito ang senyor. Pulag at bingi ang mga opisyal ng bayan dito pagdating sa kasamaang pinaggagawa niya. Kaya nga po natakot ako sa naisip ko. Nay, paano kung pag-interesan din niya ang maliit na lupa natin? Hindi malabong mangyari iyon, lalo pa at malapit dito ang lupain ng mga Eleazar. Natigilan ito.
Maya-maya ay tumingin ito sa kanya, "Shira anak, yamang nabanggit mo na rin lang ang lupain ng mga Eleazar, may ipapakiusap sana ako sa iyo. Huwag ka na sanang papasok pa uli sa gubat para manguha ng prutas. Oo nga at walang gwardya o private army na gumagala roon, pero paano kung matsyempuhan kanila? Inay, nag-ingat naman po ako at saka paminsan-minsan lang akong pumasok doon." "Hay anak, huwag mo na sana akong pag-alalahanin pa. 16 ka pa lang pero malaking bulas ka. Dalagang-dalaga na ang katawan mo. Idagdag pang matangkad ka. Walang mag-aakala na 16 ka pa lang. Baka kung sinong walang hiya ang makakita sa iyo roon, at kung ano ang gawin sa iyo." Kinilabutan siya. "Sige po, Nay. I can almost see it. That dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head says you'll never reach. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction." Bigay tadong pagkanta ni Shira, habang nasa itaas siya ng puno ng santol at nangunguha ng mga bunga niyon. Nawala na sa isip niya na dapat siyang mag-ingat. Nangako siya sa nanay niya na hindi na siya pupunta sa gubat para mamitis ng prutas. Pero kanina ay sobrang natatakam siya sa santol. Hindi siya matahimik hanggat hindi siya nakakakain yon. Nasa kidapawan ang nanay niya at nagtitinda ng mga ani nilang gulay. Bakasyon na sa eskwela. Dapat sana ay sasama siya rito, pero hindi na siya nito pinasama. Tutal naman daw ay kakaunti lang ang titinda nito. Nang mangibabaw ang kagustuhan niyang kumain ng bagong pitas na santol, nagpasya siyang pumunta ng gubat. Mag-iingat na lang siya at magiging alisto, kapag may narinig siyang taong palapit, hindi rin siya magtatagal doon. Pero kanina nang maglakad-lakad siya ay nakakita siya ng isang puno ng santol, na hitik sa malalaking bunga. Sabik na inakyat niya iyon. Nakalimutan na niya ang bilin ng nanay niya habang sarap na sarap siya sa pagkain ng santol. Lumipat siya ng sanga, pero nagkamali siya ng tansya sa sanga, dahil medyo bumuwi iyon. Isang maling kilos lang ay siguradong babagsak siya sa lupa. Tumingin siya sa ibaba, napasinghap siya ng mapagtantong mataas na pala ang naakyat niya, kaya pala maliliit na ang mga sanga. Siguradong mababalian siya ng buto sa sandaling malaglag siya. Uminga siya ng malalim at pilit pinatatag ang sarili. "Kaya mo yan, Shira? Anong ginagawa mo riyan?" "Ay kalabaw." Gulat na bulalas niya, dahil sa baritonong tinig na bigla na lang nagsalita. Dahil doon ay nawalan siya ng balanse. Napapikit na lang siya, nanalangin na sana, ay hindi masyadong malala ang matatamo niya sa pagbagsak niya sa lupa. Subalit hindi lumapat sa lupa ang katawan niya. Sa halip, 2 bisig ang sumalaw sa kanya. Pero hindi kinaya ng sumalaw sa kanya ang bigat niya, kaya nawala din iyon ng balanse at natamba. Ang likod ng lalaki ang tumama sa lupa, habang siya ay nasa ibabaw nito. Sa kabila ng kaba niya, hindi nakaligtas sa pang-amoy niya ang swabing amoy ng kolo na gamit nito. And for a moment she was lost. "What are you doing here?" tanong nito. Mabilis siyang tumayo at pinagpagan ang kanyang damit, nangunguha lang po ng prutas, nakayukong wika niya. Malakas ang kabog ng dibdib niya. Nakuha din siyang mag-angat ng ulo para alamin kung sino ang nakahuli sa kanya na namimitas ng mga santol doon. "Hindi mo ba alam na delikado rito? Maraming ligaw na hayop dito. Isa pa, trespassing ang ginawa mo. Sakop na ito ng property ng mga Eleazar. Maari kang mabaril ng walang kalaban-laban sa lupaing ito," masungit na sabi nito. Kinilabutan si Shira sa sinabi nito. Sa kakalakad niya marahil kanina, hindi na niya napansin na sakop na pala ng property ng mga Eleazar ang pinuntahan niya. Pero lumaki siyang halos labas-masok sa gubat na yun, para manguha ng prutas pero wala siyang nakita roong gumagala na mga tauhan ni Senyor Fernando, para bantayan ang property na tinutukoy nito. Ngayon lang may nakakita sa kanya. "Nasaktan ka ba?" Nagangat siya ng tingin dahil sa nahimigang pag-aalala sa boses nito. Muntik na siyang mapasinghap ng may bastahan ng hitsura ng may-ari ng baritonong boses. Bumilis din ang tibok ng puso niya. Napakagwapo nito. Matangos ang ilong nito. Umagay ang mga kilay nito sa bilugang mga mata, at mapupula rin ang labi nito. Nakasuot ang lalaki ng itim na polo shirt, kaya lalong tumingkad ang fair complexion nito. Nakasuot din ito ng maong na pantalon, at kulay abong boots. Halata rin sa tindig nito na anak mayaman ito, kaya sigurado siyang hindi ito isa sa mga tauhan ng senyor. Pero sino ito? Sa loob ng magpipitong taon na paninirahan nila sa Cotabato,
Ni minsan ay hindi niya ito nakita sa bayan nila. Bisita kaya ito ng senyor? Hindi, salamat sa iyo, kiming sagot niya. Ngumiti ito. Lumitaw ang malalim na biloy sa kaliwang pisngi nito. Muntik na niyang mahigit ang hininga, dahil lalo itong gumwapo, idagdag pang abot hanggang mga mata nito ang ngiti nito. Agad nawala ang masungit na aura nito kanina. Actually, nahihiya ako sa iyo dahil natamba ka pa rin ng tangkain kung suluhin ka. Tiningnan nito ang katawan. Sa tingin ko ay kailangan ko na talagang magpalaki ng katawan. I hope hindi ka na turn off sa akin, anito bago mahinang tumawa. His voice and his gaze conveyed seduction and flirtation. Hinawi pa nito patalikod ang buhok nito na lamawit sa noo, hindi naman. Ang ibig kong sabihin, wala kang dapat ikahiya. Ako nga ang dapat mahiya kasi trespassing ako rito. Hindi ko na kasi napansin na lagpas na pala ako sa gubat. Ano, kung bisita ka ng mga Eleazar, maaari bang huwag mo na akong isumbong kay Senyor Fernando? I'm sorry, hindi na mauulit, kandautol na pakiusap niya. Wala iyon. And don't worry, hindi ito makakarating kay Senyor dahil hindi naman sa kanya ang lupain ito kundi sa kapatid niya na si Robin Eleazar. Iyon ang dahilan kung bakit walang gumagala ritong gwardya o private army. Kung ganoon ay kay Robin Eleazar pala ang lupain iyon. Nakababatang kapatid ito ni Senyor Fernando. Ayon sa mga tao, exact opposite ito ng Senyor dahil mabait ito. Lumapit sa kanya ang binata at inilahad sa kanya ang kamay nito. I believe hindi pa tayo magkakilala. Let's introduce myself. Hi, I'm Sebastian Eleazar.